ang buhay namin, O Diyos, ay para lang sa iyo. Salamat po, Father God, sa privilege na kami tawagin mo bilang iyong mga anak. Thank you so much, God. You deserve the praises. You deserve all the glory. You deserve all the honor and thanksgiving. Sa amin pong lupos na paglapit sa iyo ngayong pong umaga, nagpapakumbaba po kami, humihingi po ng kapatawaran sa anumang kasalanan na iyong nakikita sa aming mga puso't isipan, nagawa, naisip at sinalita. Linisin mo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. And today, Lord, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. Bless everyone today as they listen to your words, O God. Receive our worship and praises. I also pray, protect all our brethren who are still on their way, Panginoon, papunta dito sa worship center. Bless all the worship services of JA1 Church nationwide and worldwide today. Panginoon, hiniling ko din po na ang bawat anak mong dinala sa lugar na ito, hindi lalabas na hindi naintindihan ang salita mo at hindi lalabas na hindi pinagpalang lubos. Salamat dakilang Diyos. Purihin kang lubos, O God, sa oras na ito. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. You may be seated, please. And let us all declare, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one, the miracle-working God. Amen? Praise God. And sabay-sabay natin, i-declare ang JA1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. JA1 culture. Praise God. Good morning. Praise God. Thank you very much sa inyo pong prayers. Natapos po ang aming pong misyon sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa UAE at sa Qatar. Dumating lang po kami kagabi. At ang Diyos ay mabuti. Ang dami po mga milagro ang ipinakita ng Diyos sa maraming tao sa lugar na amin po mga pinuntahan. At kamangha-mangha, sapagkat napatunayan na maraming tao doon na ang Diyos nating sinasamba ay buhay, nagpagaling siya, napakarami po ang nakalaya sa iba't ibang tanikala ng sumpa ng sakit karamdaman. Hindi man namin kayo kasama personally, but because of your prayers ay nakasama po namin kayo ni Revlin. Thank you very much. At naniniwala din po ako na ang mga pastors natin sa iba't ibang sulok ng mundo, patuloy po nilang ipinapakita ang kanyang ibayong kapangyarihan. Praise God. Ang dami po mga testimonies, but anyways, ang nakita ko lamang po dito ay yung po talagang mayroon pong pananampalataya sa Diyos na buhay ay hindi binibigo ng ating Panginoon. Nakita ko sa Biblia na ang mga taong uhaw sa salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya ay hindi niya ito pinahiya. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Nang sabi ng Lord, "Come to me, all you labor and heavily laden, and I will give you rest." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nabibigat ng lubha, may mga pasanin sa buhay, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya ang Diyos ay kumikilos sa taong may pananalig sa Kanya. So, ang question ko ngayon, do you have that faith in God? May pananampalataya ba kayo kay Lord? Therefore, you are blessed. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, today you will be blessed more. Praise God. Okay.
At sa lahat po ng mga first-timer, ngayon lang po nakarating po dito, could you please raise your hands? Yung mga lahat ng visitors natin, yes, welcome sir, madam, welcome. Welcome to the JA1 family. Ang inyong pong dinaluhan pong church ay Jesus the Anointed One Church, Full Gospel Christian Ministry. Kaya tinawag po itong Full Gospel sapagkat buong Biblia po ang pinag-aaralan po dito, walang labis, walang kulang. At Christian Ministry sapagkat kalipunan po ito ng mga tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya wine-welcome ko po kayong lahat. Ako po si Bishop Art Gonzalez, the head pastor and the president of the church, na nag-welcome po sa inyo pong lahat. So rest assured na ang inyo pong faith ay tiyak na lalago because the Bible says faith comes by hearing and hearing by the words of God. Ang pananampalatay, bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya welcome po sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Lord sa lahat ng mga ngayon lang po nakarating dito. God bless you all. All right, are you ready today? Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan po natin itong love and good disciple. Yan. Or lovely and good disciple. Sino po dito ang followers ni Jesus Christ? Bago ko po ito basahin, doon po sa Saudi Arabia, first time ko po nakapunta doon, at ako po ay dinala ng ng mga pastor po natin sa lugar po ng Tabuk. Yung pong Tabuk ay, yun po yung kinaroroonan ng Red Sea, at saka ng pagitan po nito, pagitan po yung Red Sea ng Egypt at ng Tabuk. Excited po ako na makita yung lugar pong yon sapagkat yun po ay hinati ng Diyos, yung dagat na pula para lamang po makatawid ang mga Israelites mula doon sa Egypt papunta sa Promised Land. At ako'y namangha sapagkat paano mahahati yung dagat na pula at makakagawa ng mismong kalsada at makatawid ang mga Israelites. Alam nyo, ang Diyos talaga ay nagpakita ng kanyang kakaibang kapangyarihan sa mga anak niya. Dahil napakalalim ang naturang dagat, napakalayo, siguro kung susukatin natin either 20 to 30 kilometers. Yun po ang layo po niya. Alam nyo, nagtaka rin ako sapagkat sa lugar pong yun ay halos wala naman taong nakatira. Talagang ilang. Pagkatapos noon, inimagine ko kung paano sila naglakad na pagkatawid nila sa Red Sea, naglakad na po ang mga Israelites papunta sa Promised Land. At ito'y puro bundok. At doon ko rin nakita yung mga bundok na nasunog. Bakit maitim? At yun po pala, yun yung mga panahon na ang Diyos ay nagalit at sinunog niya ang mga taong naroon. At ganun din, parang yun po yung Sodoma at ng Gomora. Sinunog niya, pinaulan niya ito ng apoy. At ini-imagine ko din sa kanila pong paglalakbay, wala talagang tubig. Pero nakita ko na ang Diyos ay napakamakapangyarihan dahil pinalabas niya ang tubig doon po sa, kung tawagin po, ay split rock. Nung pinalo ni Moses ang naturang rock, mataas po yon at bumulwak ang matinding tubig at nakainom ang maraming mga Israelites. At inimagine ko kung paano sila pinakain ng Diyos. Dahil puro bundok po yun. Walang pananim. Even sa panahong ito, hindi po sila cultivated. Puro bundok siya. Yun po ang dinaanan po nila sa ibaba, bundok, tapos sa ibaba, yun ang dinaanan lang nila. At sinupply ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Grabe. Kaya pala totoo ang Biblia na kapag ang Diyos ay gumawa, hindi maunawaan ng sarili nating kaisipan.
At tatawagin nating lahat po ito na milagro. Sabi natin lahat, miracles. Kaya miracles ang buhay ng mga Israelites hanggang sa sila'y nakatawid sa promised land. At napakalayo pa po yun, kaya pala sila tumagal ng 40 years. Paikot-ikot po sila doon. Alam niyo mga kapatid, J1 family, totoo ang Biblia. At napatunayan ko, yung pong mga pinuntahan ng mga Israelites na yon at mga dinaanan, ay nakita ko na kamangha-mangha talaga na hindi kayang ipaliwanag ng isang tao how the Israelite survives sa kanila pong paglalakbay. Kaya pala yung iba nagrereklamo sila at sinasabi nila, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang? Talaga pong ilang eh. Wala pang ang tao hanggang ngayon. How many thousands of years na? More than 4,000 years na po ang nakakalipat. Ang mismong ilang na yon, wala pa rin pong mga tao. Maliban lamang sa Tabuk City, of course, maganda po yung Tabuk City, pero yung pong dinaanan ng mga Israelites ay ganun na lamang pong ilang pa rin hanggang sa ngayon. But praise be the name of the Lord, the rest is history. Ngayon, nakatawid na ang mga Israelites sa Promised Land. Napadaan po sila sa Jordan River na tinuyo din ng Diyos ang mismong kalsada ng river na yon at ginawa rin niya itong kalsada para makatawid ang mga anak niya papunta sa Promised Land. Kaya nakikita ko, God is the same yesterday, today, and forever. Ayun po sa Bible. Therefore, kapag ikay ay tunay na nananalig sa Diyos na buhay, ano man ang ilang sa buhay mo, ano mang wilderness sa buhay mo, disyerto man ang buhay mo, was nananampalataya ka, God will make a way for you to survive and you will reach the real destiny that God had prepared for you. Kapag ang Diyos ay nag-prepare ng buhay, maniwala ka, sumunod ka lang sa Kanya, He will make a way when there seems to be no way. Sa tingin mo ay wala ng pag-asa, pero yun po pala, ang Diyos ay tumitingin sa puso mo. Pag hindi ka nawala ng pag-asa, ang Diyos ay masaya na kayang ibigay ang iyong inaasahang bagay. Amen? Praise the Lord! Kaya ako po'y nagpa-picture po doon po sa Split Rock. Inakyat ko po talaga bakit minsan lang ako pumunta doon at hindi ko na marahil mauulit po yon. Ang taas po niya. At praise the Lord give me the strength and to see how beautiful He is. At tapos, habang ako'y nandoon sa Split Rock, tinitignan ko yung pong ibaba po noon. Ini-imagine ko yung napakaraming mga Israelites, milyong Israelita na pinainom ng Diyos ng tubig mula doon sa Split Rock. Kaya sabi ko, Lord, you are amazing. Amazing talaga ang Panginoon. Kaya salamat dahil sa history na yon na pag-uusapan natin, natuto pala talaga ang tunay na Diyos na buhay. At pinatunayan ko na rin naman talaga sa inyo. Pinatunayan ng Diyos at pinatunayan ko din sa inyo ng Diyos ay buhay. Maraming mga milagro kayo nakikita. Maliwanag ba? Praise the Lord. Kaya ngayon, being a disciples of Christ, ikaw ay disciples ng Panginoon, you must be lovely and good disciple. Yan po ang ating pag-uusapan po ngayon. May I see the hands of those people who are followers of Christ? Okay, in the book of John, chapter 8, verse 31 to 32, ang sabi ni Jesus Christ, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ulitin natin muli. If you hold to my teachings, kung iyong pangahawakan ang aking mga alituntunin, ng aking mga salita, you are really my disciple. Ikaw ay talagang disipulo ko. Question, sino po dito nagbabasa na po ng Biblia? Ang tao na hindi nagbabasa ng Biblia, wala po siyang direksyon papuntang langit. At never din siyang magiging disciples ni Christ. Bakit?
Hindi mo masusunod ang gusto ng Diyos kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya dito, you are really my disciples once you hold to my teachings. Pag pinanghawakan mo ang aking salita, disipulo kita. Then you will know the truth. Malalaman mo ang katotohanan. Bakit? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. And the truth will set you free. Makakawala ka lamang sa anumang sumpa ng buhay kapag ang salita ng Diyos ay iyo itong binasa at iyo itong sinunod. Okay, kaya alam nyo, being a good disciple of Jesus, we have to focus on His teachings. Pag ikaw ay sinasabi mong followers ka ni Christ, kailangan mong sumunod sa kanyang mga alituntunin, sa kanyang mga salita. Dahil ang Diyos mo naman ay hindi talaga magtuturo ng mali. Because He is a perfect God. Hindi kanya tuturuan ng mali. Hindi siya kasi pwedeng magsinungaling. Kaya ituturo niya sa iyo ang mga teachings niya at ang mga examples so that we can demonstrate the life and light of Christ. Yan po ang purpose ng Biblia. Kaya nung sinabi niya sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi ka lang mabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos. Are you with me? Ang salita ng Diyos kasi, ang siyang magbibigay sa iyo ng direksyon sa buhay kung paano ka magtagumpay. Marami na akong kilalang tao at marami na rin kayong mga kilalang tao na nanangan sa kanilang sarili-sarili mga talino at lakas. Sila po ay nabigo. Nung sinabi ni Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ginagawang sandalan ang bisig nito. Meaning, lakas ng tao ay sinandalan mo. Umasa ka. Pangako ng tao ay umasa ka. You will be cursed once na yun ang inasahan mo. Pero ang sabi niya, but blessed is the man who trusts in the Lord. Mapalad yung tao na nagtiwala sa Diyos na buhay. Kaya maniwala po kayo, habang ang salita ng Diyos ay pinanghawakan mo, ang Diyos ay masaya na kanyang isakatuparan ang salita niyang pinaniniwalaan mo. Now, I will give you some illustration today. Alam nyo, study the teaching of Jesus in the Bible and strives to apply them in your life daily, in your daily life. Kapag ginawa po natin ito yung mangyayari. Bibigyan ko po kayo ng mga iba't ibang halimbawa kung paano magmuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos. Una, everybody say love. Ang disciple ni Christ ay binigyan siya ng halimbawa na ang love na ito ang siyang dapat na kanya pong ikabuhay. How? Alam natin ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life. Tagalogin natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin ng sanlibutan, tao. Kaya ibinigay niyang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibinigay ng Diyos yung buhay na walang hanggan. At yan ay si Jesus. At yun po'y makakamtan natin kapag tinanggap natin si Jesus. Now, ang binibigyan ko ngayon ng puntos dito, yung pag-ibig ng Diyos. Ibinigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak, kaisa-isa niyang kayamanan. Ibinigay niya ito para sa iyo at para sa akin. So,
Yan po ang matinding pag-ibig. Ang tao palang umiibig sa Diyos, kaya din niyang ibigay ang anumang meron siya para patunayan mahal niya si Lord. Tama ba? So ito yung unang example po dito, love. And God was the one who demonstrated that love of God. Pangalawa, compassion. Say compassion. Si Jesus Christ, nung siya narito sa lupa, sa book of Matthew, chapter 9, verse 35 to 36, mismong tinignan niya ang maraming tao. Nung nakita niya ang mga tao, alam niyo, siya po ay nagkaroon ng compassion. Kaya sabi niya, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Then, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita. Ano ipinangaral? Tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Everybody say, compassion. Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nandulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. So, ito yung compassionate heart mayroon ang Diyos. Mahabagin siya. Kaya niya ito sinabi sa kanyang mga disciples na ako'y nahabag sa mga taong ito. It is because ang mga disciples ay maintindihan nila yung mismong damdamin ng Diyos kung paano siya nahabag sa ibang tao. Ang tao po palang mahabagin, siya yung tao na mayroon pong puso ng Diyos. Una, yung pag-ibig. Pangalawa, habag. Kapag may pag-ibig ka, may puso ka ng Diyos. Kung mayroon kang habag sa kapwa mo, mayroon kang matinding, marubdob na damdamin na pagmamahal sa kapwa mo. At yung pangatlo po dito, na example po ay forgiveness. Say forgiveness. Now, ang compassionate heart ni Lord, kasabay nito ang pagpapatawad. Na ayon po sa book of Matthew chapter 18 verse 21, tinanong ni Jesus Christ ang mga disciples niya, ilang beses mo ba patatawarin ang taong nagkasala sa iyo? Ang sabi nung disciple niya, 7 times. Hindi. Ang pagpapatawad ng isang tunay na disipulo ni Christ sa taong nagkasala sa kanya is 70 times 7. 77 beses. At yan po'y in a day. So pansinin po natin kung paano ang Diyos ay magpatawad sa taong makasalanan. Na ang tao din po pala na sumusunod sa Diyos, disipulo ni Christ, ganun din po siya, walang hanggang magpatawad sa taong nagkasala sa Kanya. Sometimes, napupuno tayo. Sometimes, iniisip natin, bakit ganun? Bakit niluloko na yata ako nito eh? Pinatawad ko na siya kahapon, tapos ngayon, ganun muli ang kanyang ginawa, iba na naman ang ginawa niyang kasalanan. Pinatawad ko na rin ito noong nakaraang linggo eh. Alam nyo, ang disciples ni Christ, laging mapuno ng pusong mapagpatawad. Kasi ang sabi ng Panginoon sa book of Matthew chapter 6, verse 14 to 15, magpatawad ka sa taong nagkasala sa iyo. Dahil kung hindi ka magpapatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng iyong amang nasa langit. May kausap pa ba ako dito? Lagi ko itong itinuturo wherever I go, every time I conduct a healing crusade. Yung pong forgiveness. Why? Dahil ang tao pala na hindi po marunong magpatawad, siya mismo'y hindi pinatpatawad din ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, hala ka. May kausap ako dito? Yes.
Ang tao po pala na hindi marunong magpatawad, punong-puno ng pride. Mapagmalaki. Wala kang may pagmamalaki sa buhay na ito. If you really want to be saved, learn to forgive so that you will be forgiven. Kung hindi ka pinatawad ng Diyos, paano ka maliligtas? Di ba? Sometimes may mga mayayabang na tao over my dead body. Hanggang sa mamatay daw siya, hindi siya magpapatawad. O di patay. Patay. Kaya yung mga tao na magagalitin, hindi nagpapatawad, grabe, hina-high blood. At pag na-high blood, ano nangyayari? Stroke. Biro mo tinawag na stroke. Alam niyo ba yung stroke sa ibang salita? Magaling. Ano yung ibig sabihin? Magaling na magalit. Magaling na hindi magpatawad. Para kang hinahangaan. Kaya yung tao na hindi nagpapatawad, sa ibang salita, nagkakaroon sila ng sakit karamdaman. Yan ang bunga ng iyong kayabangan. Kaya ang tao pong hindi nagpapatawad, mayabang. Nakasimangot na yung iba. Huwag kayong galit kay Bishop. Nagpapaliwanag lang po ako. Why? Because the Lord loves you. Tama ba? Isang araw, mayroon po isang tao na ang utang po niya sa kanya pong master ay kumbagay, aabot ng bilyon. Ang sabi nung master niya, dahil hindi ka makabayad, ibigay mo na sa akin ang iyong asawa at mga anak at sila magiging alipin ko. Tapos nakiusap ngayon, ito pong aliping ito, ipagpaumanhin po ninyo, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon, please. Ako'y makakabayad din po sa inyo. Alam niyo ang ginawa ng master? Sige, pinapatawad kita. Pagkatapos niyang patawarin, siya po'y naglalakad, nasa lubong niya yung may utang po sa kanya. Ang sabi nitong alipin nito, sinunggaban niya at pinitsirahan niya. Sabi niya, magbayad ka ng utang mo! Maawa ka sa akin. Babayaran din kita, walang-wala lang talaga. Hindi pwede! At pinakulong niya kaagad. Alam niyo, may nagsabi, nagsumbong doon sa master. Master, alam niyo ba yung inyong pinatawad na alipin? Nung humingi ng tawad sa inyo dahil sa hindi siya makabayad ng bilyong utang niya sa inyo? Oo, ano nangyari? Nasa lubong niya yung may utang sa kanya, pinitsirahan niya, sinuntok niya, at pagkatapos noon, pinakulong niya. Ganun ba? Pinatawag ngayon yung mismong tao na yon. Then, sinabi, ang kapal ng mukha mo, ang laki-laki ng utang mo sa akin, nakiusap ka sa akin, na ikaw ay pagbibigyan ko, at pagkatapos noon, matapos ka na pagbigyan, hindi mo pinatawad ang may utang sa iyo na 1,000 lang, pinakulong mo pa, dahil sa ginawa mong yan, ikaw ay itatapon ko sa dilim at magangalit ang iyong ngipin. Kaya, pasinin po ninyo ang tao na hindi po pala nagpapatawad, galit ang Diyos sa kanya. Kaya akala nyo, maging mapagkunwari kayo, kunwari patatawarin natin Huwag kang magkunwari. Maging totoo ka sa pagpapatawad mo para patawarin din ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Amen? Praise the Lord. Forgiveness. Yan ay makikita nyo doon sa Matthew chapter 18, verse 21 to 32. Now, and pinakahuli na ilustrasyon ko sa inyo,
and service to others. Kung ikaw isang disciples ni Christ, hindi ka lang puno ng pag-ibig, hindi ka lang compassionate, hindi ka lang mapagpatawad. Ang pang-apat ay meron kang serbisyo sa iba. Ang isang disipulo ng Diyos ay naglilingkod. Naglilingkod siya. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 20, verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Si Jesus Christ, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, nung pumunta rito sa lupa, siya ay naglingkod. Pinaglingkuran ka at pinaglingkuran ako. Ang disipulo pala ng Diyos ay naglilingkod palagi. Oo, masarap ang pinaglilingkuran. Ngunit mas masarap pa rin ang naglilingkod. Bakit? Ang taong naglilingkod ay may kabuluhan ang kanyang buhay. Yes, mas masarap at mas malakas ang taong naglilingkod kaysa pinaglilingkuran. Mas masarap ang buhay ng taong nagbibigay kaysa binibigyan. Kaya bilang mga JA1 family members, ito po yung katuruan po natin. Learn to do a good service to other people. Maglingkod po tayo. Alam nyo, tulad ng mga member natin, mga doctors natin, bakit sila nagkakaroon ng ministry, nagmi-mission po sila, at sila ay nanggagamot free? Dahil thankful sila dahil sa sila'y binigyan ng Diyos ng karunungan na manggamot. Yung iba naman, ano man ang kanilang talento, isinishare din nila ito sa iba. Bakit? Kasi yun ang nararapat. Ang tunay na anak ng Diyos, laging iniisip kung paano siya mag-serve. Pwede ba makita mga kamay ng gusto mag-serve kay Lord? Ang serbisyo natin sa Diyos ay para po sa kapwa. Dahil ang sabi ng Lord, ang ginawa ninyo sa mga maliliit na ito, ay ginawa ninyo sa akin. Kaya kapag ikay naglilingkod sa Panginoon, ang Diyos naman ay masaya na ibigay niya ang kailangan mo. Why? The more you give your time for God, the more God will give you time. The more you help other people, the more God will going to bless you. Kaya nga, yan po ay principle ng pagtatanim. Ang oras mong binibigay sa kapwa mo para sa kagapurihan ng Diyos na buhay, ang Diyos naman ang siya magbibigay ng oras para sa iyo para i-bless ka niya. Nakakaintindihan ba tayo? Ang makabuluhang buhay ay naglilingkod na buhay. Pero kung hindi ka naglilingkod, wala kang kabuluhan. Yun po ang totoo. Sinong gusto makabuluhan ng buhay niya? Maglingkod ka. At ikaw yung tatawaging disciples ni Christ. So balikan naman natin muli. Anong unang dapat gawin ng isang disipulo? Mapuno siya ng pag-ibig. Pangalawa, magkaroon ng compassion. Pangatlo, magkaroon siya ng forgiveness. At pang-apat, magkaroon siya ng service para po sa iba. Alam nyo, ang totoo, ang tao na masayahin ay taong mapaglingkod. Ngunit ang taong madamot, hindi niya magawa na tulungan ang iba. Ang tawag sa kanya ay makasarili. And therefore, you can never be a followers of Christ because you are not loving disciples. Kaya pinag-uusapan natin ang loving disciples. Question ngayon, paano natin ito i-apply sa ating buhay? Number one, magkaroon ka ng fruit of the Holy Spirit, bearing fruit. Ito po yan. Kung gusto mong gawin ito, sasadyain mong mamunga ka. Mamunga ng sagana. According to the book of John 15, verse 8, John chapter 15, verse 8, this is to my Father's glory,
This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Kapag ikaw pala ay namumunga, alam nyo, mamunga kayo ng masagana at nagbubunga bilang aking mga alagad. Kaya kung alagad ka ng Diyos, mamunga ka. In what way? You bring people to Christ. Dalawa po ang bunga na dapat makita sa ating lahat. Una, fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience. Tagalogin natin, ang bunga ng Holy Spirit, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. May nakalimutan ako isa. At ano yan? Kabaitan. Okay. 9 fruit of the Holy Spirit. Pangalawa, na mayroon tayo dapat yung pong kaluluwa ng mga unbeliever na dadalan natin sila kay Jesus. Yun po yung bunga natin. At pag nanatili yung bunga na yan, ang pangako ng Diyos sa John chapter 15, verse 16, pag nanatili yan sa Panginoon, yung naakay mo, tinutukoy ko, pag nanatili yan sa Panginoon, humingi ka maski ano, ipagkakalob ko sa iyo. Everybody say blessings. Akala mo, ang kaluluwa na yan, pag nadala mo kay Lord, ang Diyos ay malungkot, masaya siya dahil sa Kanya pong kasiyahan. Ang Diyos naman ay gagawa ng paraan para pagpalain ang iyong mga bagay na ginawa. Praise God! Kaya, again, bearing much fruit, mamunga ng sagana para patunayan mong disciple ka. Makinig kayo mabuti. Are you followers of Christ? Then, therefore, bring people to Christ. Bakit ka na born again? Kaya ka na born again, meron taong ginamit ng Diyos para ikaw ay akayin sa Panginoon. At nung ikaw ngayon na natili ng tapat kay Lord, bilang disipulo naman niya, patunayan mo, ikaw din ay mag-aakay ng mga kaluluwa. And God will going to bless you more. Sige, palapakan natin ng Panginoon. Now, alam niyo ba yung mga tao na gusto mamunga, they are willing to spend their own money to reach out more souls. Nakahanda po sila na gumastos para lamang pamasahian ang kanila pong inakay. Para pamirindahin ang kanila pong inakay. Para dalawin ang kanila pong inakay kung saan man yon, handa po silang gumastos. Bakit? Gusto mo mamunga. Kaya kayo mamamasahe para puntahan ang mga gusto mong madala kay Jesus Christ. Bakit kayo pinagpapala ng Lord? It is because God wants you to be a blessing to other people. So pangalawa, na dapat natin gawin mga kapatid, love for one another. Bakit love for one another? Balikan ko muna sandali yung bearing much fruit. Makikita mo na ikaw pala ay lumalago sa iyo pong pananampalataya pag nagpo-produce ka ng mabubuting gawa. Ikaw pala yun. After mo mag-produce niyan, then nakakagawa ka ng great impact sa buhay ng iba. Kaya ang daming nababago ang buhay dahil ikaw ay nagpagamit sa Kanya. Naintindihan ba niyo yung ibig ko sabihin? So number 2, love for one another. Pagmamahal sa bawat isa. Ang sabi ng John chapter 13, verse 34 to 35, a new command I give you, love one another. Bagong utos ang sinasabi ko sa inyo, binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Okay, as I have loved you,
So you must love one another. By this, everyone will know that you are my, takasan nyo, disciples, if you love one another. Kaya ang followers ni Christ, disciples ni Christ, wala yang kaaway. Wala po yung kinamumuhian. Punong-puno yan ng pag-ibig. Yes? Hindi na mga kibo ang mga hindi na makasagot yata ang mga may sama ng loob. Ang sabi ko, grabe, nagmamahal sila talaga. If you love one another, you are truly my disciples. Yes. Show love and kindness to others. Just as Jesus loved us, serve and care for those in need. And treat everyone with a respect and compassion regardless of differences. Sino man sila, basta bilang disciples, makita ang liwanag ni Jesus Christ sa buhay mo. Nagkakaintindihan tayo? Yes. Kasi kung ikaw ang pinagmumulan ng gulo, o hindi ka disciples ni Christ. Di ba, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya pawang bago na. Kaya wala na yung masama mong ugali. Wala na yung pagiging mahilig ka sa marites o mapanirang puri. Wala na yun. So, examine niyo yung mga sarili. Are you that person who is compassionate? Come on, love one another. So, mahalin mo ang parents mo, mahalin mo ang anak mo, mahalin mo ang asawa mo, mahalin mo ang mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kapatid mo. Mahalin mo ang lahat ng tao. That's what the Bible says. Number 3, taking up the cross. Ang isang disciples ni Christ, pinapasan niya ang cross. Pero hindi ko sinasabing literal na cross ang iyong pasanin. Baka magugulat ako, pag pumunta kayo dito, may dala-dala kayong tigisang cross. Hindi gano'n ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin, handa kang magtiis. Luke chapter 9, verse 23. Ang sabi ni Jesus Christ, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Anong ibig sabihin ng take up their cross and follow me? Embrace self-denial and sacrificial living for the sake of following Jesus. May sakripisyo kang ginagawa. Be willing to endure challenges, persecution, ano pa? And hardship in order to remain faithful to His teachings. Ito yung nararapat gawin ng isang mananampalataya. Handang magtiis. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na ang pagtitiisin niyo kahirapan. No! Hindi ko tinutukoy na kayo'y maghihirap para kayo'y magtitiis. No! Ang tinutukoy ko ay kung paano kayo mag-sacrifice para sa iba. Tingnan niyo po yung mga members natin. Nagsasacrifice sila, pumupunta po sa kulungan para mag-preach at magdala ng pagkain ng mga nakakulong. Para lang ma-share ang gospel. Yung mga ibang kapatid natin nagmi-mission, pumupunta sila sa Mindanao, pumupunta sila sa Isla Verde o saan man lugar, sa Kamangyanan. Naranasan ko po yan. One time, pumunta po ako doon po sa Bansod. Dinalaw ko po yung mga Kamangyanan. Ang sabi sa akin ng pastor natin, Bishop, malapit lang po yung ating pupuntahan. Sabi ko, okay.
Anong mga madadatan natin doon? Siyempre, yung mga mangyan. Yun nga, ano nga madadatan natin? Tignan nyo na lamang po. Ang sabi ko sa kanya, ganitong gawin natin ha. Mamili muna tayo sa palengke nang pwede nating ipakain at ako magluluto. Nagdala ko dyan ng maraming tsinelas at mga gamot para lamang gamutin natin yung mga tao. Bagamat hindi po ako doktor, pero meron akong alam ng konti kung paano magbigay ng gamot sa may konting karamdaman. Pagdating ko po doon, nako, tuwang-tuwa po yung mga kapatid natin mga mangyan. At may narinig akong iyak ng baboy. Sabi ko, anong ginagawa nila? Kanina pa umiyak yung baboy. Sila po ay nagpapatay ng baboy kasi dumating ang kanilang presidente. Ako po yung presidente nila. Bakit ang tagal-tagal magpatay ng baboy? Tinatalian pa po. Hindi nila alam paano gagawin. So pinuntahan ko po sila. Pagkakalit ng baboy, biik, hirap na hirap sila magpatay. Sabi ko, tuturuan ko kayo ng pagpatay. Sinuntok ko, patay. Sabi ko, ganon, bishop. Sabi ko, nahilo lang ho yan. Saksaksin nyo. Gilitan nyo na kaagad para matapos na. Matapos po nilang katayin, nilinis, at ako ang nagluto. Sinarapan ko ho. At pagkatapos nun, nung pumila na yung mga tao, may kanya-kanyang dalang plato, mayroon pong takip ng kaldero, yan. Tinatakalan ko sila. Ang saya ng kanilang buhay. Hindi pa po tapos, nakapila na uli yung nauna. Sabi, sige, magpakabusog kayo. Alam niyo, ako'y tuwan-tuwa. After ko sila mapakain, minister ko sila, ang daming karga. May tikbalang, may kapre. Sa mga panahong yon. Then after that, ako po'y natulog. First time kong matulog, grabe, sa isa pong hotel, All-Star Season. Ano yung All-Star Season? Puro bituin. Nandun pa ako sa tolda, kitang-kita ko ang bituin. Kinaumagahan po, may kumatok na po sa akin. Sabi niya, Bishop, kumain po kayo ng Singapore. Sabi ko, ano ka mo? Kain po kayo ng Singapore. Singapore daw nakakain. Sabi, anong ibig mo Singapore? At nung tinignan ko po, yung po pala ay gabi. Laman ng gabi na nilabong, ang tawag sa kanila ay Singapore. Nagkawindang-windang ako doon At pagkatapos ko na, siyempre kinain ko naman. At pagkatapos noon, nakapila na yung mga tao at binigyan ko naman ng gamot. Ano nararamdaman mo? Ganun rin po nararamdaman ko, ito ang gamot para sa iyo. Ito ang gamot para sa iyo. Pagkatapos binigyan ko lahat sila ng tsinelas at damit. At nung umuwi na, sabi ko, isuot yun ang tsinelas ninyo. Ang sabi po sa akin ng mga tao, baka po marumihan. Kaya kung ako kayo binigyan, isuot ninyo, madudumihan po. Aanihin ninyo yung tsinelas. Kaya nga para hindi madumihan ang inyong mga paa at maputi at hindi maputikan, tapos ngayon hindi nyo susuot. Isuot ninyo. Napilitan po sila. Pero nakita ko yung isa, pagkalayo, biglang tinanggal. Ang sarap maglingkod na makita mo yung pinaglilingkuran mo'y masaya. Pag naranasan niyo po ito, I'll tell you this, you will always love to go for mission. And you will prove to them that you are Christ's disciples. Amen? Anhin natin ang pera. Alam niyo, kaya kayo pinayayaman ng Diyos na buhay ay para tumulong sa mga nangangailangan. Amen? Kaya pag may narinig po tayo mga mission po natin, mag-volunteer po kayo. Nandiyan dyan ang mga medical mission team natin. Nandiyan dyan din po ang ating pong mga mission sa kulungan. At kapag nagmi-mission po tayo sa ibang lugar at pioneering work tayo, huwag kayong mag-atubiling sumama. And God will going to bless you. Amen? Mararamdaman ninyo ang kagalakan ng Diyos
na tulad ng kanyang ginagawa noon kapag nasubukan po niyo ito at masasabi niyo, ganito pala ang damdamin ng Panginoon kapag may mga taong naboborn again. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ng Panginoon. And the last one is spreading the gospel. Ihayag ang Ebanghelyo. Bakit we need to spread the gospel? Dahil yun lang ang paraan para ang mga tao ay maborn again. Alam nyo, napakarami na po ngayong mga tao na meron akong nakausap, isa po siyang Arabian. Hindi po Arabiana, kundi Arabo. Alam nyo, pero nasa Amerika na po siya. Siya po si Dr. Joseph. Ako'y tuwanto po sa kanya dahil ang kanya pong mission, ang lahat ng mga Islam ay maborn again. Ang totoo, nakakatuwa naman sa kanila, naniniwala sila kay Jesus Christ bilang isang propeta. Si Isa. Alam nyo, anumang religion meron ng tao, isa lang ang pag-asa ng tao. Yan ang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, natigis ang kanyang sariwang dugo upang iligtas ang taong makasalanan. Maririnig lang nila yon kapag ibinuka mo na ang iyong bibig, nag-preach ka at nagsabi sa mga tao, isa lang ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya mga kapatid, maglingkod po tayo. Let us prove that we are lovely people, that we are Christ's disciple. Spread the good news. Kaya ang sabi ng Panginoon, matapos siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay. Bago siya bumalik sa langit, sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go and preach the good news. Say again, good news. Walang ibang good news kundi ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ang Diyos ay nagkatawang tao, inilibing at muling nabuhay, natigis sa kanyang sariwang dugo para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Good news ang tawag po dyan. At pagkatapos noon, sinabi niya, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo ang mga disipulong ito na sumunod sa aking mga alituntunin. At tandaan niyo ito, ako'y laging kasama-sama ninyo. Pag naglingkod ka, sasamahan ka ng Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Kaya ito lagi yung challenge ko sa inyo po, mga J1 family. Let us serve the Lord together. Ano man ang mangyari, magiging makabuluhan lang ang buhay natin kapag tayo po'y naglingkod sa Diyos na buhay. Do you love the Lord? Sa lahat ng mga baguhan, I want you to know, compassionate yung mga taong yan na nag-invite sa inyo po dito. Gusto nilang maintindihan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ang kamatayan po ay parang magnanakaw na dumarating. Mas maganda na habang buhay ka pa, malinaw pang pandinig mo, nakakabasa ka pa, gawin mo ng paglingkuran ang Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Mahalin natin ang Diyos na buhay. Yan ang reason kung bakit ang sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, be a lovely disciples of Christ. Kapag ginawa po natin ito, then, ang Diyos ay masaya. That's why share the message of Jesus Christ with others, both through your words and your action. Hindi lang sa salita mo, kundi pati sa pagkilos mo. Hayaan mo makilala nila si Lord sa buhay mo. Live as a witness to His love and grace. And be ready to share the hope of salvation with those who haven't
yet heard. Ang dami pa. Huwag kang papayag ng kapitbahay mo hindi ma-born again. Huwag kang papayag na mga mahal mo sa buhay ay hindi ma-born again. At ito ang pangako ng Diyos. He will bless you all the way. Last verse. Ang sabi ng book of Mark chapter 16, verse 15 up to 20. Before I close, tingnan niyo po itong verse na to. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. At sabi nga niya, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. At ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalayas kayo ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason. Ibig ko sabihin, pag nilason ka, huwag kang iinom ng lason na makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Verse 19, tingnan yung kasunod. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Ito ngayon, sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Sabi natin muli, sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya. So, ang point ko dito, hindi kailanman binigo ng Diyos ang mga taong humayo. Sabi mo sa katabi mo, hayo tayo. Sasamahan ka ng Diyos at you will perform signs and wonders and miracles. Tumayo po tayong lahat. Lahat ng disciples ni Christ. Paglingkuran mo siya. Ito yung natutunan ko. Sasamahan ka ng Diyos pag sumunod ka sa Kanya. Amen? Do you love the Lord? Mahal mo din ba ang kapwa mo? Yes. Prove now that you are Christ's disciples. Walang higit kaming mamahalin, O Diyos, kundi Ikaw. Shall we sing this song? Walang higit kami mamahalin, wala nang iba sasambahin, tanging Ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang may hininga, maglingkuran at papurihan ka. Banal mong pangalan, itataas namin sa buong mundo'y ihahayag namin. Tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala nang ibang mamahalin. Lift up your hands to Him. Ibigin ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat.
lakas, buong isip at kaluluwa, habang pahihinga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang pahihinga, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, ibigin ka, Lord. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang pahihinga, paglingkuran at papurihan ka. More than last time, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang pahihinga, paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran, purihan ka. Paglingkuran, paglingkuran at papurihan ka. Yumuko tayong lahat at pumigit bilang mga tao na inibig ng Diyos. Narinig mo ngayon na inibig ka ng Panginoon. At ngayon, bilang tao, magiging disipulo ka lang ng Panginoong Hesus kung handa mo siyang tanggapin at handa mo siyang paglingkuran at sundin. At of course, ang kaligtasan ay nanggagaling lang sa Kanya, at ang taong gusto maligtas ay taong disipulo niya. Habang tayong lahat na nakayukot, nakapikit, lahat ng gusto maging disipulo ni Christ at handang sumunod sa Kanya, sabihin natin ang panalangin ito, Panginoong Hesus, salamat sa katotohanan na inibig mo po ako. Ikaw ay nagkatawang tao, nahabag ka sa akin, namatay ka para sa akin, natigis ang iyong dugo para ako'y maligtas. Lord, inaamin ko, nagkasala ako sa iyo. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo ang puso ko ng iyong banal na dugo. Lord Jesus, maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas, Panginoon ng aking buhay. Jesus, tulungan niyo po ako na sumunod sa inyong kalooban bilang iyong disipulo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ikaw lang ang maghari sa buhay ko. In Jesus' name. Manatili kayo nakayukot, nakapihit ako lang mananalangin. Bilang disipulo ng Panginoon, dahil tinanggap mo siya, dumaloy ngayon ang pagpapala sa buhay mo. Maging passionate ka, mapuno ka ng pag-ibig, mapuno ka ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Mapuno ka ng pagmamahal sa iyong kapwa. Hatayan mo na ang kapangyarihan ng Diyos
ay yung i-display sa maraming tao na nangangailangan. I speak anointing to all of you. I speak the power of God to be with you. At ang lahat ng kamay mo na yan na nakataas, pagpalain ng Diyos ang mga kamay mo. Ang mahawakan ng iyong kamay. Kung may sakit ay gagaling. Mapagpala ang mahawakan ng iyong kamay kung yan man ay hanap buhay. And the Lord bless you. Ganon din, pagpalain ng Diyos ang iyong mga bibig na bawat salita ng Diyos na ibabahagi mo sa tao, ito ay may kapangyarihan dadaloy sa bawat tao na iyong kinahabagan. Mangyari ito. Ganon din I pray, maging masagana ang buhay ninyong lahat. I speak healing sa may karamdaman. I speak miracles to all of you. I declare this now. Maging sa lahat ng mga nag-worship through online, I speak anointing to all of you. I speak unto you the power of God that as disciples of Christ, the Lord will always be with you. You are declared super blessed today. Receive it in Jesus' name. Lahat ng disciples ni Christ, magsabi ng Amen and Amen. And Amen. Maglingkod po kayo. Kahabagan ninyo ang maraming tao na hindi paligtas. Nang sa gayon, maligtas din silang katulad ninyo. Alagaan niyo po silang lahat. God richly bless you today.